King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1172. Asher Sky Fierce Tiger. Nagsama-sama ang grupo sa Wild Ancient Secret Dimension. Si Hu Cheng ang pinakamalakas sa kanila. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay malapit sa isang rank 2 True God. Kasunod niya ay si Ma Lingxi, at pagkatapos ay si Wei Ke. Sa mga mata ni na Hu Cheng at Ma Lingxi, malinaw na si Zhao Feng ang pinakamahina. Napabuntong hininga si Zhao Feng kung gaano kalakas ang 4.5 bituin na puwersa sa Ancient Desolate Realm of Gods. May kabuuang 45 tao mula sa Blue-Scaled Race ang nakapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, at kabilang sa kanila ang 18 quasi-gods habang ang iba ay pawang mga eksperto sa True God. Gayunpaman, pagkatapos makipag-ugnayan kay Wei Ke, nalaman ni Zhao Feng na ang Blue-Scaled Race ay nag-recruit ng marami sa mga eksperto sa True God na ito bago magbukas ang lihim na dimensyon. Ang mga True God experts na ito ay nakatali sa Blue-Scaled Race. Kailangan nilang protektahan ang mga miyembro ng lahi at ibigay ang isang bahagi ng nakuha nila dito. Pagkatapos ng lahat, 4.5 bituin na puwersa lamang o mas malakas ang may kakayahang pumasok sa dimensyon. Ang ilang nag-iisang True God na gustong pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay kailangang sumali sa isang 4.5 bituin na kapangyarihan para makapasok. Kung ang Blue-Scaled Race lang ang may napakaraming eksperto dito, paano ang buong gulong zone o Ancient Desolate Realm of Gods? Natigilan si Zhao Feng. Hindi niya maisip kung gaano karaming mga eksperto ang kasalukuyang nasa Ancient Dream Realm. Higit pa rito, ang mga ekspertong ito ay binubuo ng rank 3, rank 4, at maging ang mga rank 5 True God. Ang lakas ni Zhao Feng ay naging mas malaki, ngunit, isinasantabi ang rank 4 at rank 5 True Gods, hindi man lang siya katugma ng rank 3 True God maliban kung gumamit siya ng ilang nakatagong card. Nagsimulang matarante si Zhao Feng. Kahit na pinamunuan niya ang kanyang hukbo ng mga hayop, sapat na iyon para harapin ang ilang 4.5 bituin na puwersa. Hahayaan na lang ba niyang samsam ng iba ang mga mapagkukunan dito? Inisip ni Zhao Feng ang Ancient Dream Realm bilang kanyang sariling origin dimension at ang lahat dito ay kanya. Halatang hindi maganda ang pakiramdam niya nang mangyari ang bagong pag-unlad na ito. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagdambong sa mga mapagkukunan dito. Nag-isip si Zhao Feng mula sa ibang pananaw. Ang mga sinaunang lahi sa Ancient Dream Realm ay umiral sa mga grupo, at sila ay napakalakas. Kinokontrol ni Zhao Feng ang isang hukbo ng iba't ibang lahi, at maging siya ay kailangang maingat na palawakin. Lingxi, dahil nakilala mo ako, si Hu Cheng, ay magagarantiya sa iyo na makakatagpo ka ng malaking kapalaran. Sa paglalakbay, ganap na hindi pinansin ni Hu Cheng sina Wei Ke at Zhao Feng at tumambay lamang sa paligid ni Ma Lingxi. Hu Cheng, hanapin muna natin ang iba. Hindi pinakinggan ni Ma Lingxi ang kalokohan ni Hu Cheng. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay puno ng panganib. Kailangan nilang magtulungan ang iba pang miyembro ng lahi upang makakuha ng malaking kapalaran. Sa sandaling ito, nagsimulang kumalat ang isang halimaw at uhaw sa dugo. Mag-ingat. Isang ngiti ang ipinakita ni Hu Cheng. Sa wakas ay oras na para magpakita siya. Mga races sa kanilang orihinal na estado. Isang higanteng berdeng sawa na nagbuga ng malamig na hangin mula sa bibig nito ang lumitaw sa harap ng grupo na may kislap na berdeng ilaw. Green Crystal Venomous Python, at ang aura nito ay mas malakas kaysa sa rank 1 True Gods. Agad na bulalas ni Wei Ke. Ang Green Crystal Venomous Python na ito ay mas malakas kaysa sa Skyfire Lightning Ape mula noon. Mamatay. Ang higanteng berdeng sawa ay naglabas ng bola ng kamandag at inilabas ang matatalas na ngipin nito nang magsimula itong umatake. Hihihi, nililigawan mo si kamatayan. Malamig na tumawa si Hu Cheng habang ang kanyang figure ay tumalon patungo sa Green Crystal Venomous Python. Ang mahinang asol na liwanag ay kumislap sa kanyang kamay nang lumitaw ang isang espada ng yelo. Ang lason ay agad na nagsimulang mag-freeze, at ang temperatura ng paligid ay nagsimulang bumagsak habang ang isang layer ng yelo ay sumasakop sa lahat. Watermark slash. Ang mga marka ng yelo at tubig sa nakapalibot na hangin ay dumapo laban sa Green Crystal Venomous Python. Ang pamamaraan ng paggalaw ni Hu Cheng ay napakalalim, at hindi nagtagal ay nagawa niyang sugpuin ang Green Crystal Venomous Python.
Whoosh! Hindi inaasahan ng Green Crystal Venomous Python na ganoon kalakas ang tao sa harap nito, at diretso itong tumakbo palayo. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Hinabol ito ni Hu Cheng at ginamit ang kapangyarihan ng Ice Sword sa kanyang kamay upang bawasan ang bilis ng Green Crystal Venomous Python. Hindi nagtagal, namatay ang sawa. Lakas lang ng isang rank 1 True God. Naiinis na sabi ni Hu Cheng. Pinanood ni Zhao Fang ang buong labanan mula sa gilid. Si Hu Cheng ay bahagyang mas malakas kaysa kay Shi Fang ng Sky Feather Island, at mayroon siyang divine weapon. Malinaw na wala siyang problema sa pagpatay sa Green Crystal Venomous Python. Nagpatuloy ang grupo sa pagsulong matapos mangolekta ng ilang kalapit na materyales. Ang mga aura ng ilang sangkawan ng mga hayop ay napakalakas, na naging halata sa kanila, kaya madaling naiwasan sila ng grupo. Gayunpaman, habang naglalakbay sila, mas malakas ang mga hayop na kanilang nakilala. Paminsan-minsan ay lilito ang mga ibang race na may rank 2 True Gods. Magagawa ni Hu Cheng ang lahat ng mag-isa sa simula, ngunit sa paglaon, kinailangan din ni Wei Ke at Ma Lingxi na tumulong. Sa ngayon, ang mga eksperto na nakapasok sa lugar na ito ay kalat-kalat at napakahina. Makakakuha lamang sila ng ilang maliliit na mapagkukunan. Bulong ni Zhao Fang sa kanyang puso. Si Zhao Fang ay masasabing ang taong higit na nakakaunawa sa Wild Ancient Secret Dimension. Ang mga tunay na kayamanan at yaman dito ay protektado ng mga makapangyarihang lahi o lahi na naninirahan sa malalaking grupo. Ang mga cultivator na kasalukuyang pumasok ay kumalat at maaari lamang pumatay ng ilang nag-iisang hayop upang makakuha ng mga mapagkukunan. Ang pangalan mo ay Zhao Fang, tama ba? Bagamat isa ka lang sa peak stage na Mystic Light Realm, hindi ka pwedeng walang gagawin, di ba? Dumating si Hu Cheng bago si Zhao Fang at medyo galit na nagsalita matapos talunin ang isang sinaunang hayop. Wala akong dinala sa daan, kaya hindi mahalaga. Sinabi ni Zhao Fang nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Kinuha ni Hu Cheng ang karamihan ng mga mapagkukunan pagkatapos patayin ang mga hayop. Ang natitira ay nahati sa pagitan ni Wei Ke at Ma Lingxi. Walang natanggap si Zhao Fang. Bukod pa rito, sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, kung ang isang normal na peak stage na Mystic Light Realm ay lumaban, ito ay magiging katulad ng pagpapakamatay. Malinaw na gusto lang ni Hu Cheng na mamatay siya ng mas mabilis. Brother Zhao, umatake ka lang. Ang iyong lakas ay dapat nakapantay ni Hu Cheng. Ngumiti si Wei Ke sa gilid at sinabing. Mula sa kanyang pananaw, walang ginawa si Zhao Fang ay mapagbigay niyang iniwan ang mga mapagkukunang ito sa Blue-Scaled Race. Nakita na niya ang lakas ni Zhao Fang noon, at dapat na ito ay kapantay man lang ni Hu Cheng. Nagulat si Ma Lingxi sa kung gaano kahusay na naisip ni Wei Ke ang lakas ni Zhao Fang. Tingnan ko mamaya. Malamig na ngumisi si Hu Cheng at hindi na nagsalita pa. Paano naging posible para sa isang peak stage na Mystic Light Realm na magkaroon ng parehong lakas tulad niya? Isa siyang makapangyarihang quasi-god genius kahit sa Blue-Scaled Race, kaya hindi siya naniwala sa sinabi ni Wei Ke. Sa sandaling ito, isang nakakabinging na gandong ng tigre ang tumunog. Isang higanteng Asher figure ang nagpakawala ng isang layer ng Asher na apoy sa mga puno sa malapit, pagkatapos ay lumitaw sa harap ng grupo. Asher Sky Fierce Tiger. Nanlamig ang ekspresyon ni Wei Ke habang nakatitig sa sinaunang lahi na nasa harapan niya. Matagal na akong hindi nakakita ng tao. Nagpakita ng matinding liwanag ang Asher Sky Fierce Tiger habang ang malakas na pressure ay dumurog sa grupo. Nararamdaman ng grupo na ang tunay na lakas ng Asher Sky Fierce Tiger na ito ay umabot sa antas ng isang rank 2 True God mula sa aura nito. Zhao Fang, oras na para ipakita mo ang iyong lakas ngayon. Sa sandaling ito, mahinang ngumiti si Hu Cheng at naglakad pa atras. Hu Cheng, ito ay isang rank 2 True God. Ikaw lang ang makakaharap nito. Magsama-sama tayo at talunin ito. Agad na sabi ni Ma Lingxi. Sa apat, si Hu Cheng ang pinakamalakas. Ang kanyang kapangyarihan sa labanan ay malapit sa isang rank 2 True God. Kung hindi siya tumulong, wala silang pag-asa laban sa Asher Sky Fierce Tiger. Lingxi, ano bang pinagkakaabalahan mo? Hindi ba't ang lakas ni Zhao Fang ay katumbas ng lakas ko? Isa lang itong napakaliit na rank 2 True God.
Malamig na sabi ni Hu Cheng at hindi nakalimutang ibenta rin ang kanyang sarili. Ang ibig niyang sabihin ay kaya niyang harapin ang Azure Sky Fierce Tiger ng mag-isa. Kung ang lakas ni Zhao Fang ay katumbas ng kanyang lakas, magagawa rin ito ni Zhao Fang. Tanga. Ang Azure Sky Fierce Tiger ay tumawa habang ito ay tumalon pasulong at naglazlaz gamit ang mga higanteng kuko nito na nag-aapoy sa Azure na apoy. Brother Zhao, tutulungan kita. Hindi natuwa si Wei Ke sa saloobin ni Hu Cheng at humakbang pasulong. Hindi na kailangan, alam mo ang lakas ko. Ngumiti si Zhao Fang at hindi nag-abala kay Hu Cheng. Weng. Sinuntok ni Zhao Fang ang magkabilang kamao pagkatapos ay activate ang Metal of Wind Lightning, na umuungal pasulong ng may matalas na puwersang tumusok. Pang! Hindi ginamit ni Zhao Fang ang kanyang buong kapangyarihan, kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Gayunpaman, naramdaman ng Azure Sky Fierce Tiger na nagsimulang sumakit ang mga paa nito, at nagulat itong tumingin sa kakaibang taong ito. Siya ay nasa Mystic Light Realm lamang ngunit napakalakas. Ang lakas ni Brother Zhao ay higit pa sa aking imahinasyon. Sinira ni Wei Ke ang kanyang mahabang espada. Tumigil sandali si Ma Lingxi. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Fang ngayon ay talagang kahanga-hanga para sa isang tao sa peak stage ng Mystic Light Realm. Gayunpaman, kahit na ito ang kaso, ang Azure Sky Fierce Tiger ay hindi isang bagay na maaaring labanan nilang dalawa, kaya siya ay naniningil din. Sacred Lightning Dominating Punch. Ipinalibot ni Zhao Fang ang Metal of Wind Lightning at sunod-sunod na nagpadala ng maliwanag na gintong fist light. Ang ilan sa mga kamao na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Lightning Fire Obliteration, na hindi maramdaman ng sinuman. Nang mapunta sila sa Azure Sky Fierce Tiger at pumasok sa katawan nito, nagkaroon sila ng kritikal na pinsala. Hindi nagtagal ay napatay ni na Zhao Fang, Wei Ke, at Ma Lingxi ang Azure Sky Fierce Tiger. Ang lakas talaga ng Young Sir Zhao. Umikot ang mga mata ni Ma Lingxi. Ang layunin na ipinakita ni Zhao Fang ay napakalalim, at ito ay mas malakas kaysa kay Hu Cheng. Whoosh! Lumipad si Hu Cheng. Dama siya sa katawan ng Azure Sky Fierce Tiger at sinimulan itong putulin gamit ang kanyang divine weapon. Ang Azure Sky Fierce Tiger ay may lakas ng isang rank 2 True God, kaya malinaw na hindi ito may kukumpara sa iba pang mga hayop mula noon. Siguradong marami itong kayamanan sa loob ng little world nito. Bastos ka. Nanlamig ang mga mata ni Zhao Fang habang pinakawalan niya ang presyon ng kanyang ikapitong antas na Sacred Lightning Body. Ano? Ang ekspresyon ni Hu Cheng ay naging gulat. Ang kanyang bloodline at divine power ay napigilan ng pisikal na pressure ni Zhao Fang. Tumalon ang puso ni Hu Cheng, at napaatras siya nang tumingin siya sa malamig na gininto ang mata ni Zhao Fang. Pinatay naming tatlo. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tumunog ang malamig na boses ni Zhao Fang. Si Hu Cheng ay ganap na natigilan sa panggigipit ni Zhao Fang at hindi nagsalita. Wala ring sinabi sina Wei Ke at Ma Lingxi. Bagamat si Hu Cheng ay bahagi ng kanilang lahi, ang kanyang ginawa ay nabigo sa kanila at nagparamdam sa kanila ng bahagyang pagkasuklam. Sinimulan ni Zhao Fang na kolektahin ang mga materyales ng Azure Sky Fierce Tiger at binuksan ang little world nito para saliksikin ang kayamanan nito. Para sa inyong dalawa ito. Ibinigay ni Zhao Fang ang bahagi ng mga mapagkukunan kina Wei Ke at Ma Lingxi. Sobra. Hindi ko akalain na magkakaroon ng napakaraming mapagkukunan ang little world ng Azure Sky Fierce Tiger. Tuwang-tuwa si Ma Lingxi. Ang hindi niya alam ay kinuha lang ni Zhao Fang ang bloodline essence ng Azure Sky Fierce Tiger at ibinigay ang lahat kay Ma Lingxi at Wei Ke. Sa kabilang banda, naging malungkot ang ekspresyon ni Hu Cheng. Ang kanyang puot kay Zhao Fang ay umabot sa sukdulan nang makita niyang ngumiti si Ma Lingxi kay Zhao Fang. Roar! Isang galit na dagandong ang tumunog nang inaayos ni na Ma Lingxi at Wei Ke ang mga samsam sa digmaan. Hindi maganda ang tunog ng mas maraming Azure Sky Fierce Tigers. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Wei Ke. Ang pagpatay sa Azure Sky Fierce Tiger na ito ay nakakuha ng atensyon ng iba pang Azure Sky Fierce Tigers. Tumakbo. Malamig na sabi ni Hu Cheng habang gumagamit siya ng malalim na pamamaraan at nawala sa kagubatan. Whoosh! 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 Agad namang sumunod si Zhao Fang at ang kanyang kasama sa likuran. Isang Azure figure ang dahan-daang humabol sa kanila.
Mas malaki pa ang Azure Sky Fierce Tiger na ito, at may galit itong ekspresyon. Ang lakas nito ay halatang mas malaki kaysa sa dati. Ang lakas ng isang rank 3 True God. Sa pinakaharap, ang mukha ni Hu Cheng ay naging maputlang puti. Ang lakas ng isang galit na rank 3 True God Azure Sky Fierce Tiger ay magiging partikular na nakakatakot. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Hu Cheng. Inikat niya ang kanyang divine weapon at biglang naglaslas pabalik. Hu Cheng. Ikaw. Hindi inaasahan ni Wei Ke na bigla siyang aatakehin ni Hu Cheng. Naapektuhan din sina Ma Lingxi at Zhao Fang. Hindi mahalaga para kay Zhao Fang dahil napakalakas ng kanyang katawan, ngunit si Wei Ke ay nasugatan ng husto. Ang malamig na hangin ay nagpabagal din sa bilis ni na Wei Ke at Ma Lingxi. Sa sandaling ito, bumaba sa kanila ang aura ng isang mabangis na hayop. King of Gods, Kabanata 1173. Pagtaas ng battle power. Nanlamig ang katawan ni na Wei Ke at Ma Lingxi nang maramdaman nila ang aura sa likod nila. Hindi ko akalain na si Hu Cheng ay isang taong ganito. Inihayag ni Ma Lingxi ang hitsura ng kawalan ng pag-asa. Kung silang apat ay magtutulungan, magkakaroon sila ng pahiwatig ng pag-asa laban sa isang rank 3 True God. Ngunit sa kritikal na sandali, iniwan sila ni Hu Cheng at tumakas ng mag-isa. Hindi lang iyon, inatake pa niya ang mga ito, pinilit sina Wei Ke at Ma Lingxi na pigilan ang Azure Sky Fierce Tiger para makatakas siya. Pakiramdam ni Ma Lingxi ay bulag ang kanyang mga mata na may kakilala pa siyang ganito. Sa simula, naisip ni Ma Lingxi na hindi masama si Hu Cheng dahil siya ang unang humarap sa mga hayop. Paumanhin, Brother Zhao. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sabi ni Wei Ke na may pagkakasala. Nangyari lamang ito dahil inimbitahan niya si Zhao Fang na sumali sa kanilang grupo. Sa sandaling ito, si Wei Ke ay lubhang nasugatan. Paano magiging posible para kay Zhao Fang at Ma Lingxi na harapin itong Azure Sky Fierce Tiger na may lakas ng rank 3 True God? Mamatay, kasuklam-suklam na mga tao. Ang Azure Sky Fierce Tiger ay nakalok sa tatlong tao sa harap nito na may pulang dugo na mga mata at bumagsak gamit ang bakal nitong paa na nagninangas sa Azure na apoy. Ding! Ding! Isang itim na kalasag ang biglang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang at hinarangan ang nagninangas na Azure Claw ng Azure Sky Fierce Tiger. Pipigilan ko siya. Kayong dalawa, tumakbo na kayo. Ang apurahang boses ni Zhao Fang ay tumunog sa kanilang isipan. Iyon ay isang defensive na divine weapon. Tiningnan ni Ma Lingxi ang kalasag sa kamay ni Zhao Fang at agad na naunawaan. Sa lakas ni Zhao Fang, normal para sa kanya na magkaroon ng divine weapon. Pumunta ka, sobrang bilis ng bilis ko. Alam ito ni Wei Ke. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang habang nakaharap sa Azure Sky Fierce Tiger ng direkta. Tara na, agad na inilipat ni Ma Lingxi ang kanyang layunin. Kinuha si Wei Ke at umalis. Ang bilis ni Zhao Fang ay talagang napakabilis, at maaari niyang itapon ang Azure Sky Fierce Tiger. Kung nanatili silang dalawa dito, kakalag ka rin nila si Zhao Fang pababa, at lahat sila ay maaaring mamatay dito. Brother Zhao, mangyaring huwag mamatay dito. Naikuyom ni Wei Ke ang kanyang mga kamao at kinasusuklaman ang kanyang sarili dahil sa pagiging inutil. Whoosh! Hindi nagtagal ay nawala ang dalawa sa madilim na kagubatan. Tao, kahit gaano kakabilis, sa tingin mo ba mas mabilis ka kaysa sa akin? Ang Azure Sky Fierce Tiger ay mahinahong tumingin kay Zhao Fang at nanunuya. Gayunpaman, ang iyong divine weapon ay mukhang pambihira, kaya ito ay magiging akin. Natatawang sabi ng Azure Sky Fierce Tiger. Hihihi, sobra mong tinansya ang sarili mo. Malamig na tumawa si Zhao Fang at nagpakawala ng nakakatakot na pisikal na puwersa na hamarang sa mahigpit na kapangyarihan sa paligid niya. Tinatago mo ba ang iyong lakas? Hindi naintindihan ng Azure Sky Fierce Tiger ang gininto ang buhok na kabataan sa kanyang harapan. Nasa peak stage pa lang siya ng Mystic Light Realm, ngunit ang aura na pinalabas niya ay malapit sa isang rank 2 True God. Kahit anong mangyari, mamamatay ka ngayon. Ang Azure na apoy sa paligid ng Azure Sky Fierce Tiger ay tumaas ng mas mataas, ngunit sa susunod na sandali, inalis ni Zhao Fang ang kalasag at umatras. Weng! Isang pares ng purong gininto ang pakpak ang lumitaw sa kanyang likuran at naglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag.
Whoosh! Lumipad si Zhao Feng patungo sa isang tiyak na direksyon at tumakas. Boom! Ang Azure Sky Fierce Tiger ay halatang hindi bibitawan si Zhao Feng ng ganoon lang, kaya ito ay naging isang Azure Light at mabilis na humabol sa kanya. Gayunpaman, may maliit na distansya sa pagitan ng dalawa, at ang Azure Sky Fierce Tiger ay hindi nakahabol. Sa sandaling ito, isang kakaibang sensasyon ang lumitaw sa puso ng Azure Sky Fierce Tiger. Bigla nitong naramdaman na hindi maarak ang kabataang nasa harapan niya. Matagal nang hinabol ng Azure Sky Fierce Tiger si Zhao Feng, at umalis na sila sa teritoryo nito. Biglang nagsalita si Zhao Feng nang malapit nang bumalik ang Azure Sky Fierce Tiger. Sinabi ko sa iyo na ako ay napakabilis. Si Zhao Feng ay nagsiwalat ng isang mapayapang ngiti. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Azure Sky Fierce Tiger Race. Ang Azure Sky Fierce Tiger ay nagalit sa sinabi ni Zhao Feng at agad na na-activate ang bloodline power nito, na nagdoble ng bilis nito. Gayunpaman, napagtanto nito na, kahit na na-activate ang bloodline power nito, hindi nagbago ang distansya sa pagitan ni Zhao Feng at mismo. Hindi maganda. Ang takot ay lumitaw sa puso ng Azure Sky Fierce Tiger. Sinadya ng kabataang nasa harapan nito ang bilis ng kanyang sarili para mahabol siya nito. Agad na lumingon ang Azure Sky Fierce Tiger, ngunit naging malungkot ang mga mata nito sa nakita. Yumoko kay Master. Isang race na hindi masyadong malakas ang hamarang sa landas sa likod ng Azure Sky Fierce Tiger. Gayunpaman, pinayagan sila ng kanilang mga bilang na lumaban sa Azure Sky Fierce Tiger. Dami-dami din ang mga karerang lumalabas. Tao, paano ito posible? Ang Azure Sky Fierce Tiger ay tumingin kay Zhao Feng sa takot. Hindi nito maisip kung paano nagawang alipinin ni Zhao Feng ang napakaraming hayop ng sabay-sabay. Ang gayong puwersa ay sapat na upang talunin ang ilan sa mas malalakas na karera sa dimensyong ito. Sugod. Utos ni Zhao Feng, at lahat ng mga hayop ay umatake. Sa isang maikling sandali, ang Azure Sky Fierce Tiger ay nawalan ng kakayahang lumaban at inalipin ni Zhao Feng. Kailangan ko ng ilang halimaw na may malakas na labanan sa ngayon, kaya hinikayat kita dito dahil hindi ka masama. Tumayo si Zhao Feng sa ulo ng Azure Sky Fierce Tiger at tumingin sa malayo. Ngayong maraming eksperto ang nakapasok sa teritoryo ni Zhao Feng at siya ay masyadong mahina para gumawa ng kahit ano ng mag-isa, kailangan niyang mabilis na dagdagan ang kanyang bilang ng mga alipin at palakasin sila. Hindi ko pababayaan si Master. Magalang na sabi ng Azure Sky Fierce Tiger. Whoosh! Ginamit ni Zhao Feng ang Metal Lightning Radiance Wings technique at lumipad patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang Azure Sky Fierce Tiger ay lumipad sa likod ni Zhao Feng at napanatili ang isang tiyak na distansya. Matatagpuan ang mga ito. Dahil sina Wei Ke at Ma Lingxi ay nasugatan ng husto, hindi sila maaaring tumakbo ng napakalayo. Napakalakas ng mga pandama ni Zhao Feng sa Ancient Dream Realm, kaya hindi nagtagal ay natagpuan niya ang mga ito. Kumain ng gamot si Wei Ke para gumaling sa kanyang mga sugat. Ang kanyang estado ng pag-iral ay hindi masyadong mataas, at si Hu Cheng ay gumamit ng Divine Weapon para sugat siya. Hindi naging madali ang pagbawi mula sa mga pinsalang ito. Ano ang susunod nating gagawin? Bahagyang malungkot ang ekspresyon ni Ma Lingxi. Nang makatagpo sila ng panganib, si Hu Cheng, na kapareho ng lahi, ay itinapon sila sa likod at inatake pa sila, habang pinigilan ni Zhao Feng ang isang rank 3 True God upang hayaan silang mabuhay. Masyadong malaki ang paghahambing ng dalawa. Hintayin mo si Brother Zhao. Magiging maayos siya. Simpleng sabi ni Wei Ke. Tumigil sandali si Ma Lingxi. Hindi niya alam kung bakit labis na nagtiwala si Wei Ke kay Zhao Feng. Sa normal na kalagayan, tiyak na patay na si Zhao Feng. Ang Azure Sky Fierce Tiger na iyon ay isang rank 3 True God. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang surge ng hangin at kidlat ang lumitaw mula sa likuran nila. Zhao Feng. Nagbago ang ekspresyon ni Ma Lingxi, at ipinakita niya ang isang nakakagaan na ngiti. Hindi niya akalain na makakabalik si Zhao Feng. Sinabi ko sa iyo na napakabilis ko. Hindi na talaga ako maabyutan ng Azure Sky Fierce Tiger. Sabi ni Zhao Feng. Nagpahinga ng kalahating araw ang tatlo.
Masyadong mapanganib ang Wild Ancient Secret Dimension, kaya kinailangan nilang tiyakin na nasa kanilang peak state. Ang tatlo ay gumugol ng kalahating araw sa pagtatanim. Naramdaman ni Wei-ke at Ma Lingxi kung gaano kadelikado ang lugar na ito. Ang malakas na lakas ay ang susi sa kaligtasan. Matapos nilang maranasan ang panganib ng kamatayan, gumawa sila ng ilang pag-unlad sa paglilinang. Kailangan din ni Zhao Feng na dagdagan ang kanyang lakas ng mabilis upang maprotektahan ang kanyang mga mapagkukunan pati na rin kumuha ng mga mapagkukunan mula sa mga invading expert. Na-absorb ni Zhao Feng ang God Tribulation Lightning, nilinang ang kanyang mga kasanayan at ginawang perpekto ang Metal Lightning Radiance Wings Technique, sinuri ang Soul Splitting Technique, at ilang iba pang bagay. Napakalaki ng Ancient Dream Realm, kaya nakakagalaw lang si Zhao Feng sa isang partikular na range. Hindi niya nagawang maglakbay sa maraming iba pang mga lugar, ngunit mayroon siyang 2 clone. Kung makakagawa siya ng pangatlong clone, mas makokontrol niya ang mas maraming lugar. Sa sandaling ito, si Zhao Wan at Zhao Wang ay hindi pa gumagalaw, at ito ay dahil sinabi ni Zhao Feng sa kanila na dagdagan ang kanilang lakas at makapasok sa demigod rank. Halos lahat ng mga eksperto dito ay mga quasi-gods man lang. Hindi magiging kasing kaina-hinala ang isa kung naabot nila ang antas ng isang demigod, at doon lang sila makakalaban sa iba pang mga eksperto. Ang mga bloodline ni na Zhao Wang at Zhao Wan ay napalakas sa Ancient Dream Realm. Kung nakalusot sila sa demigod rank, ang kanilang tunay na lakas ay dapat na malampasan ang kay Wei-ke. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay sa umaga. Si Zhao Feng ay naging pinuno na ngayon, at sinagot ni Wei-ke at Ma Lingxi ang anumang tanong ni Zhao Feng. Ito ang kasalukuyang layunin ni Zhao Feng, na maunawaan at makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa Wild Ancient Secret Dimension at sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ibinigay pa ni Wei-ke kay Zhao Feng ang mapa na matagal nang ginawa ng Blue-Scaled Race. Napakalat ang mapa, at hindi pa nakakapunta si Zhao Feng sa maraming lugar. Nagkaroon din ng ilang paglalarawan tungkol sa ilang mapanganib na lugar at lugar na puno ng kapalaran. Ang tunog ng labanan ay biglang naglakbay sa kanilang mga tainga. Nasa direksyon iyon. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Zhao Feng. Sa katotohanan, nakikita ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari daan-daang libong milya ang layo. Sinadya niyang pangunahan ang grupo sa direksyong ito. Dahan-dahang lumapit ang tatlo sa lugar kung saan nanggagaling ang ingay ng labanan. Isang matanda at 2 kabataan ang nakikipaglaban sa ilang Golden Horn Fire Rats malapit sa pasukan ng isang kuweba. Ang Golden Horn Fire Rats ay napakabilis, at maaari silang gumamit ng apoy. Mayroon din silang mga sungay na parang toro sa kanilang mga ulo, na matatalas na mga sandata sa opens iba. Ilang nagninangas na ilaw ang kumikislap malapit sa matanda at 2 kabataan. Napakalakas ng kanilang mga aura. Gago, napakabangis nitong mga Golden Horn Fire Rats. Ang 2 batang disipulo ay parehong quasi-gods. Ang isa sa kanila ay may lakas ng isang rank 2 True God habang ang isa ay medyo mahina. Kayong 2, pagsamahin ang iyong mga pag-atake sa isang punto at atakihin ang mga tiyan ng Golden Horn Fire Rats. Malamig na umungol ang matanda na may malungkot na ekspresyon. Ho! Ikan-away ng matanda ang kanyang mga kamay, at maraming kidlat ang sumugod upang pigilan ang 3 Golden Horn Fire Rats. Patayin silang lahat. Umungal ang isang Golden Horn Fire Rat na may pinakamaliwanag na gintong sungay. Nagbago ang ekspresyon ni Wei-ke at Ma Lingxi nang makita nilang nakikipaglaban ang 3 sa Golden Horn Fire Rats. Brother Zhao, ang elder na iyon ay isang rank 3 True God. Umalis na tayo. Ang mga mata ni Wei-ke ay dumapo sa matanda na may pag-aalala. Bagamat naglabas ng kakaibang amoy ang kuweba, masyadong malakas ang 2 puwersa sa unahan. Hindi sila isang bagay na kayang labanan ng mahina nilang grupo. Hanapin natin ang mga eksperto ng mas lumang henerasyon mula sa ating lahi. Doon lamang tayo makakakuha ng mas maraming kapalaran sa Wild Ancient Secret Dimension. Mungkahi ni Ma Lingxi. Ang 2 kabataan ay miyembro ng Fire-Winged Race, at walang makakapagsabi ng bloodline ng matanda, ngunit ang lakas nilang 3 ay masyadong mataas. Ang matanda sa Asher na damit ay isang rank 3 True God, ang isa sa 2 kabataan ay mas malakas pa kay Hu Cheng, habang ang huli ay kapantay ni Ma Lingxi. Kung gusto niyong 2 umalis,
pwede kayong umalis. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob ng kuwebang iyon. Sabi ni Zhao Feng. Nilapitan lamang ni Zhao Feng sina Wei Ke at Ma Lingxi upang makakuha ng higit pang intel at kanilang mapa. Kinailangan ni Zhao Feng na makipag-ugnayan sa ibang mga eksperto at kumuha din ng kanilang mga mapa. Sa sandaling ito, kumislap ang mata ng matanda sa Asher habang siya ay umungal ng malakas. Sa mga kaibigang nagtatago sa dilim, kung handa kang tumulong, maaari nating hatiin ang kapalaran sa loob ng kuweba ng pantay-pantay. Ang dalawang kabataan at ang Golden Horn Fire Rats ay agad na nagpakita ng maingat na mga ekspresyon habang nakatingin sila sa kagubatan sa kanilang kanan. Maya-maya ay lumitaw si Zhao Feng at ang kumpanya. Ayos lang, makakaalis na kayo. Ang gayong lakas ay hindi makakatulong sa amin. Sinulyapan ng elder na may Asher si Zhao Feng at ang kanyang kasama at malamig na nagsalita habang patuloy siyang nakikipaglaban sa Golden Horn Fire Rats. Ang Golden Horn Fire Rats ay hindi rin nag-abala kay Zhao Feng at sa mga kasama. Noong una ay inakala nila na isang napakalakas na tao ang lumitaw. Kung ganoon, masama ang sitwasyon para sa kanila, ngunit ang tatlong lumitaw ay masyadong mahina. Kahit na makipagtulungan sila sa matanda sa Asher at kumpanya, wala itong pagkakaiba. King of Gods, Kabanata 1174. Sama-samang pagpuntirya sa mana. Sina Wei Ke at Ma Lingxi ay orihinal na nagplano na sabihin kay Zhao Feng na umalis sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang matanda sa Asher na damit at ang Golden Horn Fire Rats ay parehong napakalakas. Gayunpaman, sinabi ng matanda na, kung tumulong sila, hahatiin nila ang kapalaran sa loob ng kuweba ng pantay-pantay. Ito ang dahilan kung bakit lumabas sila kasama si Zhao Feng. Ngunit ang elder ay agad na bumalik sa kanyang salita pagkatapos makita ang kanilang pagtatanim. Brother Zhao, umalis na tayo. Sabi ni Wei Ke. Ang dalawang kabataan ay quasi-gods of the Fire-Winged Race. Kahit na ang Blue-Scaled Race at Fire-Winged Race ay parehong 4.5 bituin na kapangyarihan, ang Blue-Scaled Race ay mas mahina. Higit pa rito, ang dalawang quasi-gods ng Fire-Winged Race ay may tulong ng isang rank 3 True God. Kung hindi kailangan ng senior ang tulong natin, hindi tayo sasali. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at umatras patungo sa kagubatan kasama sina Wei Ke at Ma Lingxi, na parang binabalak nilang umalis. Kahit 3 piraso ng basura ay gustong makipagtulungan sa amin. At least alam nila kung ano ang makakabuti para sa kanila. Ang isa sa mga kabataan ng Fire-Winged Race ay malamig na ngumisi at nakaramdam ng hiya. Gayunpaman, tumaas ang kilay ng matanda. Pumasok ang kanyang divine sense sa kagubatan at nalaman niyang hindi pa umaalis ang tatlo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang matanda sa Asher ay nagpalipat-lipat ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at nagtanong. Isang putok ng kapangyarihan ng kaluluwa ang agad na umagos patungo kay Zhao Feng at kasama sa kagubatan. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng habang inilabas ang kanyang soul intent ng may bilis ng kidlat upang harangan ang pag-atake ng kaluluwa ng elder. Kahit na ang kalaban ay isang rank 3 True God, may kakayahan si Zhao Feng na lumaban sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kaming tatlo ay napakahina at gusto lang manood ng labanan sa pagitan ng senior at ng Golden Horn Fire Rats. Baka magkaroon tayo ng kaunting pangunawa. Ang walang emosyong boses ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang tatlo ay umupo sa kagubatan at nagsimulang magtanim habang binibigyang pansin lamang ang matanda na nakasuot ng kulay asul na damit. Walang dapat ikabahala. Ang tatlong iyon ay kailangang magbayad ng isang presyo kung gusto nilang talunin ang Golden Horn Fire Rats. Sa oras na iyon, bababa ang kanilang lakas, at hindi nila tayo kakayanin. Pribadong nag-message si Zhao Feng kina Wei Ke at Ma Lingxi. Sige. Makikinig ako kay Brother Zhao. Isang matigas na tingin ang ipinakita ni Wei Ke. Ang kapalaran ay umiral kasama ng panganib. Kung natakot sila kahit sa maliit na panganib na ito, paano sila makakausad sa landas ng martial arts? Ang divine sense ng elder na nakadamit ng Asher ay damapo kay Zhao Feng. Nagulat siya sa katotohanang madaling napigilan ni Zhao Feng ang kanyang pag-atake sa kaluluwa. Si Zhao Feng ay mukhang hindi kasing simple ng kanyang hitsura, ngunit kung anyayahan silang muli ng elder matapos silang tanggihan, ito ay magmumukhang wala siyang mukha. Kung may kakayahan ka, manatili ka rito.
Naging malamig ang ekspresyon ng matanda nang sumilay ang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Ang dalawang quasi-gods ng Fire-Winged Race ay tila nakatanggap ng isang utos. Agad nilang isinaaktibo ang kanilang mga bloodline at inatake ng buong lakas sa pamamagitan ng kanilang mga divine weapon. Boom! Ang nakaasol na elder na nakasuot ng asol ay na-activate din ang kanyang bloodline, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Nakapalibot sa kanya ang nakakatakot na kidlat na naglalaman ng kapangyarihan ng pagkasira. Nais ng matanda na nakasuot ng Asher at ng mga kabataan ng Fire-Winged Race na talunin ang Golden Horn Fire Rat sa pinakamadaling paraan na posible, ngunit ngayong may nakatingin sa gilid, hindi na nila matipid ang kanilang lakas. Tatapusin nila ang Golden Horn Fire Rats at pagkatapos ay haharap kay Zhao Feng at sa mga kasama. Pang! Boom! Bam! Inilabas ng tatlo ang kanilang buong lakas at agad na pinigilan ang Golden Horn Fire Rats. Ang dalawa mula sa Fire-Winged Race ay orihinal na mga kababalaghan ng lahi, at mayroon din silang mga nakakasakit na divine weapon. Ang lakas ng matanda sa Asher ay mas malaki. Ang kapangyarihan ng kidlat na kontrolado niya ay kayang sirain ang lahat. Kalokohan, ang mga taong ito. Maraming Golden Horn Fire Rats ang nasugatan ng husto, at hindi na sila katapat ng elder na naka-Asher at ng kanyang mga kasama. Whoosh! Whoosh! Lahat ng Golden Horn Fire Rats ay nagsimulang tumakbo sa yungib. Kasabay nito, ang isang nakakatakot na kaguluhan ng divine power ay nagmula sa kuweba, at ang aura ng metal at apoy ay maaaring maramdaman. Tiyak na mayroong isang uri ng kayamanan doon. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ng nakaasol na matanda. Napakaswerte ninyong tatlo. Umalis ka na ngayon. May naramdaman ang quasi-gods of the Fire-Winged Race. Kailangan nilang makuha ang mga kayamanan sa kuweba ng mabilis hanggat maaari, kaya wala na silang panahon para alalahanin pa si Zhao Feng at ang iba pa. Whoosh! 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 Direktang pumasok sa kuweba ang nakaasol na matanda at ang dalawa mula sa Fire-Winged Race. Tara na! Bahagyang umungal si Zhao Feng at pumasok din sa kuweba kasama sina Wei Ke at Ma Lingxi. Ang mga dingding sa kuweba ay naglalaman ng mga bihirang bato na nagbigay ng mainit na aura. May nakatagong daanan din sa kuweba. Mukhang mana ang lugar na ito. Ngayon kailangan lang nating alamin kung anong mana ito. Nagpakita si Ma Lingxi ng isang masayang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng mana sa Wild Ancient Secret Dimension ng ganoon kabilis. Walang sinabi si Zhao Feng at diretsyong pumasok. Nagkatinginan sina Wei Ke at Ma Lingxi, pagkatapos ay piniling sundan si Zhao Feng at subukan ang kanilang kapalaran. Isang nakakatakot na pag-agos ng kidlat ang kumislap sa sandaling dumaan sila sa makipot na pasukan. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Ang lakas ng loob mong sundan kami. Ang malamig na boses ng nakasuot na asol na elder ay tumunog habang ang isang higanteng palad ng kidlat ay hamampes kay Zhao Feng. Kung hindi dahil sa katotohanan na nakadama sila ng kakaibang kapalaran sa loob ng kuweba, kumilos na sila para tapusin si Zhao Feng at ang iba pa. Hindi talaga akalain ng matanda na susundan sila ni Zhao Feng. Weng! 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 Naramdaman na ni Zhao Feng na ang elder ay nagtatago dito, kaya agad niyang pinaandar ang Sacred Lightning Body at pinaikot ang Lightning Fire Obliteration habang inilabas din niya ang kanyang palad. Boom! Bam! Pang! Isang mapangwasak na aura ng apoy at kidlat ang sumabog sa makipot na daanan, na naging sanhi ng pagyanig ng buong lupa. Nabasag at nahulog ang mga matigas na bato sa dingding. Ham! Napaatras ng kalahating hakbang ang nakaasol na matanda at napasigaw sa gulat. Naubos na niya ang bahagi ng kanyang Yuan Qi noon pa man, kaya sinamantala ni Zhao Feng, ngunit ang palad ni Zhao Feng kanina ay masyadong malakas. Nalampasan nito ang rank 2 True Gods at malapit sa kapangyarihan ng rank 3 True God. Sinundan ka namin dahil natakot kami na baka mapahamak si senior dito. Baka may pagkakataon pa tayong magkatrabaho. Si Zhao Feng ay may walang pakialam na ugali. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay ang pinaka-nababanat laban sa kidlat, kaya ang mga pag-atake ng nakaasol na elder ay hindi masyadong epektibo laban kay Zhao Feng. Hindi kinailangan ni Zhao Feng na magpakita ng sobrang lakas ng labanan. Ang kailangan lang niyang gawin ay makuha ang atensyon ng mga ito. Sige. Kung hindi ka natatakot mamatay, sumama ka sa amin.
Ang nakatatandang Asher ay iwinagayway ang kanyang mga damit habang lumilipad siya pasulong kasama ang mga kabataan ng Firewinged Race. Ang lakas ni Zhao Fang ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi magiging madaling tapusin si Zhao Fang, kaya nagpa siya ang nakaasol na elder na isama si Zhao Fang sa ngayon. Napakalalim ng itinago ni Brother Zhao. Ang ganoong lakas ay katumbas ng pinakamalakas na henyo ng Blue-Scaled Race. Si Wei Ke ay nagpahayag ng labis na kagalakan at napabulalas. Kakagawa ko lang ng isang diskarteng nagpapalakas ng katawan ng Dao of Lightning, na sumasalungat sa mga pag-atake ng kidlat ng senior na iyon. Mapagpakumbaba na paliwanag ni Zhao Fang. Ang anim ay nagpatuloy sa paglalakbay sa makitid na landas. Ang temperatura sa lugar ay nagsimulang tumaas, at ang mga bato sa mga dingding ay naging gininto ang pula. Hindi nagtagal ay dumaan ang grupo sa pathway at nakarating sa isang malaking underground pass. Ang paligid ng kuweba ay napuno ng matigas na bato at materyales. Sa ilalim ng mga ito ay lava, at sa gitna ng lava ay isang iskarlate gintong nagninangas na palasyo. Ang mga materyales ng palasyo lamang ay bihira na, kaya malamang na ang palasyo ay naglalaman ng ilang mga espesyal na kayamanan. Ito talaga ay isang manang palasyo. Ang nakatatandang Asher at ang dalawang kabataang Firewinged Race ay tuwang-tuwa na tumingin sa tanawin sa harapan nila. Whoosh! Whoosh! Ang nakaasol na matanda, si Zhao Fang, at ang mga kasama ay direktang lumipad sa palasyo ng apoy. Ilang Golden Horn Fire Rats ang lumitaw sa harap ng pasukan sa palasyo. Nagpakita sila ng mabangis na mga titig, at ang kanilang mga sugat mula noon ay ganap na gumaling. Ito ay isang pamana na naiwan ng mga ninuno ng Golden Horn Fire Rats. Huwag mo nang isipin ang pagpasok. Galit na sabi ng Golden Horn Fire Rat na may pinakamalakas na aura. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang nagmula sa loob ng nagninangas na iskarlate gintong palasyo. Hindi maganda, isang Golden Horn Fire Rat ang tumatanggap ng mana sa loob. Nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng kulay asol. Hindi naging madali ang pakikitungo sa Golden Horn Fire Rats sa simula. Kapag tinanggap ng Golden Horn Fire Rat sa loob ng naglalagablab na palasyo ang kapangyarihan ng mana, mas magiging mahirap na harapin sila. Itong kaibigan at quasi-gods of the Blue-Scaled Race, sabay tayong umatake. Ang elder na may Asher ay tumingin kay Zhao Fang at kasama. Ang lakas ni Zhao Fang ay hindi dapat maliitin, at kung gusto nilang makuha ang mga kayamanan dito, kailangan nilang magtulungan. Dahil iniimbitahan kami ni Senior, tutulong ako. Ngumiti si Zhao Fang, ngunit ang nakatatandang Asher ay nakaramdam ng disgusto sa ngiting ito. Sabay-sabay tayong kumilos. Umuungal ang matanda habang umaalis ang anim. Protektahan ang mana. Ang Golden Horn Fire Rats ay nag-activate ng kanilang bloodline power. Weng! Boom! Isang invisible na kapangyarihan ng apoy at metal sa loob ng kalaliman ng palasyo ang pumasok sa katawan ng Golden Horn Fire Rats, na nagpapataas ng kanilang lakas sa labanan at lakas ng bloodline. Hindi nakakagulat na pinili nilang tumakas pabalik dito. Ang isa sa mga Firewinged Race quasi-gods ay may malungkot na ekspresyon. Ang lakas panlaban ng Golden Horn Fire Rats na malapit sa mana ay mas malakas kaysa noong nasa labas sila. Kung tatlo lang ang grupo nila, hindi nila kakayanin ang mga daga. Boom! Pang! Pang! Nagsagupaan ang anim laban sa Golden Horn Fire Rats. Ipinakalat ni Zhao Fang ang Lightning Fire Obliteration, at ang kanyang malalakas na pag-atake ay agad na nakakuha ng kanilang atensyon. Ang battle power ng brat na ito ay higit na mas malaki kaysa sa dalawang quasi-god prodigy mula sa Firewinged Race. Ang nakatatandang Asher ay nagbigay pansin kay Zhao Fang. Ito ay hindi kapanipaniwala na ang isang tao sa pinakamataas na yugto ng Mystic Light Realm ay may ganoong lakas. Kahit na mas malakas siya, mas malaki ang pagkakataong makakuha ng kapalaran dito. Sacred Lightning Dominating Punch. Lightning Destruction Palm. Pinagsama-sama ng anim ang kanilang kapangyarihan at nagawang sugpuin ang Golden Horn Fire Rats sa kabila ng kanilang pagtaas ng lakas mula sa mana. Ang isa sa Golden Horn Fire Rats ay napatay, at ang grupo ng anim ay lumapit sa palasyo ng apoy. Brat, pigilan ninyong tatlo ang Golden Horn Fire Rats habang papasok kami at kinukuha ang mga kayamanan. Hahatiin namin ang lahat ng ito ng pantay-pantay sa iyo pagkatapos naming lumabas.
Ano sa tingin mo? Mungkahi ng matanda sa Asher sa sandaling ito. Tama iyan. Ang Golden Horn Fire Rats ay tumatanggap ng mana sa loob. Kailangan natin silang pigilan kung hindi, baka hindi na natin makuha ang mga kayamanan kahit magsama-sama tayong anim. Agad namang sumang-ayon ang quasi-god prodigies ng Firewing Race. Sige, iwan mo sila sa amin. Sumang-ayon si Zhao Feng. Ang nakatatandang Asher at ang dalawang quasi-gods mula sa Firewing Race ay nagpahayag ng nagulat na mga ekspresyon. Akala nila noong una ay makikipag-ayos si Zhao Feng sa kanila, ngunit pumayag siya kaagad. Dahil dito ay naghinala sila. Kailangan mong pigilan itong Golden Horn Fire Rats. Ang nakatatandang Asher ay hindi na nag-abala kay Zhao Feng at lumipad sa nag-aalab na palasyo kasama ang mga quasi-gods ng Firewing Race. Brother Zhao, paano ka pumayag? Paano kung kunin nila ang mga kayamanan at hindi tayo pinansin? Tanong ni Wei Ke na medyo nag-aalala. Sa sandaling ito, bagamat nasugatan ng husto ang Golden Horn Fire Rats, mahihirapan silang tatlo lang na pigilan ang mga daga. Hindi na kailangan mag-alala. Ang mga kayamanan sa palasyo ng apoy ay hindi ganoon kadaling makuha. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng, na nagpapahinga kina Wei Ke at Ma Lingxi. Kung maglakas loob si Zhao Feng na pasukin ang tatlo pa para kunin ang mga kayamanan, halatang hindi siya natatakot na umalis sila pagkatapos kunin ang mga kayamanan. Talagang hindi napakadali na makuha ang mga kayamanan sa loob. Isang galit na dagandong ang umalangaw mula sa loob ng palasyo hindi nagtagal pagkatapos pumasok ang nakaasol na matanda at kasamahan. Gaano ka maglakas loob na tingnan ang pamana ng Golden Horn Fire Rat Race? Mamatay. Hindi maganda, ang Golden Horn Fire Rat na ito ay nakatanggap ng bahagi ng kapangyarihan ng mana, at ang lakas nito ay umabot sa antas ng isang rank 3 True God. Bulalas ng nakaasol na matanda. Bagamat isa rin siyang rank 3 True God, ang Golden Horn Fire Rat ay maaaring maglabas ng higit na kapangyarihan sa kapaligirang ito.